Ang panahon ng pakikibaka ay walang panahong hinihintay. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon na. Halina't makiisa sa ating isang bansa. Makibahagi kay Kawaldi Carbonell, broadcaster, manunulat, makata, mandirigma. Sa palatuntunang pambansa, narito na ang Kawal ng Demokrasya. Isang mapagpalayang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Ngayon po ay ika-31 ng Agosto 2021. Ang ating pong papaksain ngayon ay masyadong maselan at ito po ay aking pinag-aralan mabuti, aking pong ni-research at napag-desisyonan ko na ito na lamang ang maaari pong makapagligtas sa ating bansa. Ito pong aking babanggitin ngayong araw na ito. Alam po ninyo, kanina, at tulad po ng aking nakagawian, ako po ay nakikipag-usap, nakikipag-niig po tayo sa ating pong mga kababayan, lalo tigit yung pong mga nasa probinsya. Kanina, nandyan po ako sa Batangas at nakausap ko yung pong dating lugar na panay po Maka Duterte. At kinausap ko po sila. Ang sabi nila sa akin, tinatanong nila ako kung sino ang aking kandidato para dito sa presidential election na susunod na taon. Ang sinabi ko po sa kanila, meron akong napupusuan. Ang pinaka-kwalipikado, pinaka-legal at pinaka-dissenting kandidato ay walang iba kundi si Vice President Leni Robredo. At siya po ay aking pong pinangatawanan, ngunit hindi po ako magpa-participate, hindi po ako sasali sa halalan sapagkat hindi ako naniniwala na magkakaroon tayo ng malayang halalan sa ilalim ng tambalang Duterte at komunistang China. Yan po ang aking pong paninindigan, kaya nga po pinag-aralan ko mabuti ito pong ating pong gagawin. Ang sabi sa akin ng isa kong kamag-anak na abogado, sabi niya, yung idideklara mo sa iyong programa mamayang gabi, ngayong 31 August, Tuesday 2021, ay maaring gawing issue ng kaso laban sa iyo sapagkat you will be calling for a sedition. Ang sabi ko sa kanya, bagamat ako po journalist, hindi tayo abogado, ang sabi ko, paano magiging kasalanan ang nagnanais sa magtanggol sa bansa? How could that be seditious? How could that be against the law? How could that transgress any provision of the Constitution? I maintain, maaari na po, ito po ang aking pong teorya, ito po yung Carbonell theory. At paninindigan ko po ito, wala akong pakialam sa mga nais magdemanda sapagkat nananawagan na po ako na maaaring maging presidente si Vice President Leni Robredo bago matapos ang taong 2021. Baka nabigla po kayo sa sinabi ko, uulitin ko. Yan po ini-research ko. Meron po ako parating libro ng Constitution, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Ako po ay profesor, ako po ay manunulat, ako po ay makata, pero ako rin po ay mandirigma. Kaya nga po, kinakailangan natin ngayon harapin ito pong katotohanan na ito. Ano po ang sinasabi dyan po sa ating saligang batas? Sinasabi sa saligang batas na maaari natin palitan ang Pangulo sa pamamagitan ng halalan. Ako po ay naninindigan hindi po maaaring palitan ang Pangulong Duterte sa pamamagitan ng halalan sapagkat kanyang COMELEC, kanyang Smartmatic, yung computer, kanya ang
Korte Suprema, kanya ang Presidential Electoral Tribunal ng Kongreso, kanya ang Senado, kanya ang Kongreso, kanya ang military. Anong laban ng kahit na matalino at malinis at mapagkawang-gawang Leni Robredo dyan? Walang pag-asa ang isang pareho ni Leni Robredo. Ang pag-asa lamang po na maaaring magpatalsik kay Duterte ay isang revolusyonaryo na may dugong Bonifacio, may dugong Rizal. Yan po ang maaari pong makapagpatalsik sa kanya. Pero, yung ganyan, traidor na pareho ni Duterte at ganyan hindi ko po masabi, kaduwag ang mga Pilipino, hindi ko po sinasabi yan. Ganyan kawalan ng lakas ng loob ang mga Pilipino, walang pag-asa na mapatalsik etong diktador na si Duterte. Una, lahat po ng sinasabi natin dito ay defensible o ibig sabihin kaya ko pang ipagtanggol. Bakit po siya diktador? Ang diktador, ang ibig sabihin niya ay total power. Una, kanyang military, kanyang kabinete, sa kanyang kabinete, nandyan ang Secretary of Foreign Affairs, nandyan Secretary of Finance, Labor, nandyan na po lahat, pati po yung budget, defense, local government, kompleto na po yan. So, siya pong number one power dyan. But that is in the Constitution. Ang wala po sa Constitution ay kung paano isinuko ng Senado at Kongreso ang kanilang prerogative o ang kanilang kapangyarihan bilang mga mambabatas. Ang nakakasakit pa po rito ng loob ay kung paano isinuko rin ng Judikatura, Judiciary, yung kanila pong independence o yung kanila pong pagiging malayang sangay ng gobyerno dito sa diktador na mananakot ng mga tao na walang iba kundi si Duterte. Kaya po wala pong pag-asa. Yan ay diktador, si Duterte ay diktador. Paano mananalo ang kahit na sinong magaling na kandidato? Sabihin na natin, isa sa pinakamagaling, kwalipikado ngayon, walang iba kundi si Vice President Leni Robredo. Pinakita niya sa 6 na taon ng kanyang paglilingkod na wala pong bahid, walang dungis, walang bahid-dungis, walang corruption, wala pong iskandalo, at wala pong pag-atras sa kanyang tungkulin. Yan ang pong kandidato. Ngayon, ngunit, inuulit ko, hindi po ako sasali dito sa halalan na ito sapagkat hindi ako naniniwala ng halalan na ito ay magiging malaya. Lahat ng naniniwala na baka may pag-asa sapagkat napakaraming tao na ang ayaw kay Duterte. Huwag na po kayong maging bangungot. Hindi mangyayari yan. Si Duterte ay may dahilan kung bakit sinasabi ng Pulse Asia na bawat 10 Pilipino, siyam ang nag-i-endorso sa kanya. Sapagkat kontrolado ng computer, kontrolado ng COMELEC, kontrolado ng lahat ng sangay ng gobyerno, kontrolado pati media ng Pilipinas, etong kabuktutan at diktadura ni Duterte. Anong pagkasa ng kahit na sinong kandidato diyan? Ang magbibilang COMELEC. Ang COMELEC isa sa pinaka-corrupt na COMELEC natin sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas ay yung ngayon. Akala ninyong ultimong yung Duterte Youth, yung Congressman Cardema, 31 years old, hindi naman sa youth. At sa kanyang party list niya, paano nagkaroon ng marginalized sector ng youth kung maka-Duterte ka? Duterte is all-powerful. Siya nga kinakatakutan na ng buong mundo, buong bansa. Pati Diyos yata takot na kay Duterte. Pero tayo po'y naninindigan, maaari na maging presidente si Vice President Leni Robredo bago matapos ang taong 2021. Yan po ang paninindigan ng kawal ng demokrasya at ipapaliwanag ko po sa inyo. Una, doon po tayo sa premise na walang halalan magiging malaya. Itong halalan 2022 ay kinakailangan ng komunistang China at ni Duterte na maging lehitimong dahilan para mag-take over na ang China at gawin na po tayong probinsya.
hindi po masusukatan yung ginagawa po nating pag-research dito po sa issue na ito, sapagkat dyan po nauubos, ultimong yung maliit kong pensyon, ay nauubos po sa pagsasaliksik sa intelligence funds, paghahanap ng mga kontak sa loob ng gobyerno, sa intelligence community, at lahat po yan ay ating tinatrabaho. Sukdulan, nagkakasamaan na kami po ng loob ng aking po mga kasamahan, sapagkat yung sinasabi nilang yung COVID-19 variant Delta, delikado, wag kang pupunta ron, wag kang makikipag-meeting doon ng personal, wag kang ganito, wag kang ganyan. Hindi maaari, sapagkat kinakailangan ko malaman muna ano ang mga sinasabi sa loob ng kampo ni Duterte. Ito po yung meron po tayong mga makabayang military dyan po sa loob ng Duterte administration na hindi naniniwala na dapat isuko ang Pilipinas sa China. Hindi sila naniniwala na dapat ibasura ang United Nations Permanent Court of Arbitration ruling ng China. Walang karapatan o sila'y illegal na pumapasok sa ating karagatan. Yang buod na yan ng 18 dating aktibo matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay nagpetisyon na sana bawiin ni Ginoong Duterte, ni Mr. Duterte, yung kanyang deklarasyon na dapat ibasura ang United Nations Permanent Court of Arbitration ruling ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino, at ang China walang karapatan sa batas o sa kasaysayan na manghimasok sa ating bansa. Akala ninyo, sariling Pangulo natin nagsasabing ibasura yan? Hindi niya po binawi sa pamamagitan po ng petisyon na yan. Hindi niya binawi ang kanya pong deklarasyon, at nagbistula po tayong katawa-tawa sa buong mundo. Hindi sila natatawa sa China, naiinis sila sapagkat binaliwala ng China yan pong ruling na yan. Kung hindi, sila po ay pag sumunod diyan ay kinakailangan umalis na dyan sa Spratly, umalis na sa Scarborough Shoal, at bunutin na nila yung kanilang mga military dito sa ating mga kalunsuran. Eh, naiintindihan po natin yan sapagkat swapang yan. Ang hindi natin maintindihan ay kung bakit ang sariling Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagsasabing yung desisyon mo, United Nations, pumapabor sa Pilipinas, ay dapat ibasura. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan maging Pangulo po ng Pilipinas itong si Vice President Leni Robredo. Eh bakit siya po? Sapagkat siya po ay elected Vice President. At sa ating pong saligang batas, sinasabing sa tuwing darating ang panahon na incapacitated na, hindi na makadischarge ng kanyang tungkulin ang presidente ng Republika ng Pilipinas, kinakailangan yung Vice President must immediately assume the duties of the President. Ano po ibig sabihin yan? Na pagka wala na raw pong kakayanan ang Pangulo na isulong o gampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo, kinakailangan ng Vice Presidente ang siya na pong magsisilbing Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano po ang ating pong paninindigan dito? Etong si Duterte sa kanyang mga pagsasalita, sa kanyang mga pronouncement ay mentally incapacitated. Hindi na po siya nakaka-function. Akala niyo gusto niya pa ngayon mag-audit ng kanyang sariling gastusin, at wala raw kwenta yung constitutional body ng Commission on Audit, at wag daw maniwala sa Senado. Branch of government yan. Dapat respetuhin yan. Wala na po nire-respeto. Pero ang walang kapatawaran sa aking pong pananaw, sa aking pag-aaral, ay yung kanyang hayagan na pagtraidor sa ating bansa. Sa pagtatraidor na yan, he is not only incapacitated, he is actively working against the Filipino people, and therefore, he is an enemy. If he is an enemy, he has no right to become president. He should be deposed. If I have my way, he should be shot in public. Kung hahamunin lang uli ako ni Duterte, anytime, digong.
anytime, kahit na tatlo pa kayo nila, Bato de la Rosa at ni, sino yung gusto mo isama, si Bongo, anytime, maligtas lamang ang bansa. Ngayon, huwag po natin pag-usapan yan. Ang eleksyon, huwag na po kayong umaasar yan. Dapat hindi na natin pinakaksayan ng pansin itong eleksyon na ito. Maaaring maging presidente si Vice President Leni Robredo bago matapos ang taong 2021. Makipag-ugnayan po kayo sa YouTube channel na ito sapagkat meron po akong dynamics. Yung nagsasabing, sana Kawaldi, ikaw na magsilbing Cardinal Sin at tayo ay kikilos na. Mga kaibigan, etong COVID-19 na ito, ginagawang dahilan ni Duterte upang huwag matuloy ang ating pag-demonstrate. Hindi maaari magkaroon ng public people power rally sapagkat etong COVID na ito, napapansin ko, sila nagpapalala, sila nagbibigay pa ng mga statistics na nakakatakot na akala mo wala na tayong pag-asa mabuhay bukas pag hindi tayo nakasuot ng face mask, face shield at kumari pa yung space suit sapagkat masyado lang nakakatakot. Sa nakakatakot na kalagayan natin, yung pananakot na yan ni Duterte at ni Duque, bilyong piso pa lang kinikita ng mga animal na ito. At tayo po ay hindi pwede mag-imbestiga. Pag inimbestigahan ng COA, mumurahin ng COA at sabihin huwag paniwala ng COA. Pag inimbestigahan ng Senado, sasabihin huwag kayo maniwala dyan sa Blue Ribbon Committee investigation sa Senado. Panay-forma lang yan. Pagkatapos sasabihin niya, pag ako'y naging Vice President, ako mag-audit. Alam niya bang audit? Kinakailangan yan certified public accountant ka. Abugas siya lang, bugok ka na, bobo ka, Duterte ka. Spelling pa lang, mali ka na. Syntax pa lang ng pagbabanta mo laban sa Globe at Smartmatic, mali na yung English mo. Sasabihin mong, you have to improve your services before December because I will be calling Jesus Christ to Bethlehem. Tanda mo, to ang ginamit mo. Mali ang syntax mo. O kahit na tanong mo pa dyan kay Teddy Locsin, yun ang magaling mag-English sa grupo mo ngayon. Dapat in, o yung flagging mo, mali ang spelling mo na F-A-L-G-G-E-D. F-A-L-G-G-I-N-G dapat. Ngayon, gusto mo pa maging auditor? May sira ulo na po to. Incapacitated. Hindi na pwede maging pangulo ang ganito kasama, ganito kabuwang, ganito kabobo na pangulo. Higit sa lahat, hindi na pwede maging presidente ang isang traidor na kaaway ng bansang Pilipinas sapagkat yan ay masahol pa sa incapacity, yang treachery, yang treason at kinakailangan siya po ay pabagsakin na, paalisin na, sipain na, tilagay na natin bilang Pangulo si Vice President Leni Robredo. I have the dynamics. Mag-coordinate po kayo sa akin. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Kawal ng Demokrasya at gugulatin po natin itong sistema na ito. Ako po si Waldy Carbonell, Kawal ng Demokrasya, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Ang bayan ko'y tanging ikaw.